loob, mahina ang loob, ay wala, baka lumiko-liko ka. So, pag may determination ka, power of determination. Ang determination may power yan. Amen. Amen? Amen. So ngayon, sinong gusto makarating sa pangarap mo? Pangarap mo, may pangarap mo. Madali na, gusto nila agad langit. Alam mo ba, mamamatay ka muna bago ka makarating sa langit. Amen? Tandaan nyo, lupa manay, langit na rin. Okay? So maganda kasi yung mayroon tayong tinutumbok, mayroon tayong tinatahan. Sa Ephesians chapter 6 verse 10, ganito ang sinasabi. Ephesians 6 verse 10. Finally, build up your strength in union with the Lord and by means of His mighty power. Amen. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sige nga. Awitan natin siya ng masayang awitin kasi ang mga taong mapagtagumpay, ang mga taong yayamanin, hindi nakasimangot, kundi nakakindi kahit bumi. Hallelujah! Oh, hallelujah! Jesus!
charismatic na kasintahan. Tulis ka! Hallelujah! Yeah. Yan. So, sipo po tayo sa presensya ng Panginoon. Open your mind, open your spirit, then open your heart to the Lord. Sabi ng Panginoon, sa wakas, magpakatibay kayo. Alam niyo ba ang Bible, may mga tinatawag na mga man of God na hindi na tagumpay dahil ang kanila po sinunod yung po kanilang kahinaan. Lahat tayo sa mundo ito may kahinaan. Huwag na huwag mong banggitin yung kahinaan mo. Kasi ang demonyo, hindi niya alam ang iniisip mo, laman ng puso mo. Nalalaman lang ng demonyo ang kahinaan mo pag lagi mong sinasabi. Pero ang Diyos, alam niya ang ating puso, alam niya ang ating isip, lahat alam ng Panginoon dahil walang nalilihim, walang nalalangkat sa Kanya, lahat alam ni Lord. Amen. Kasi ang Diyos natin, all-knowing God. Ang Diyos natin ay anywhere, everywhere, omnipresent God. Ang Diyos natin ay powerful dahil siya po ay omnipotent God, pinakamakapangyarihan sa lahat. Tingnan ninyo ha, pag binanggit mo, kasi nag-uusap-usap kayo mga lalaki, sabi ng isa, alam mo, ang kailangan ko pre, yung chinita, basta, yun ang gusto ko. Sabi ng demonyo, alam mo ba? Pinadalan siya ng demonyo ng chinita na maganda at sexy. Amen? Sabi naman ng isa, alam mo, kailangan ko pre, mistisa. Dumating sa kanya, tukso, mistisa. Pag sinabi mo kailangan mo pera, pera din ang papadala sila ng demonyo para tuksoin ka. Amen? Pag ang kailangan mo pagkain, padadala ka ni Lord na maraming pagkain. Kaya sabi nila, Brother Boy, bakit hindi ka na kumakain bago mag-talk? Ano kaya ang topic ko? Ulam. Di ba? Hindi ako talaga kumakain. Kung anong kahinaan mo, ano ba, kahinaan mo, chismis, patadalan ka ni Lord na maraming chismos at chismosan. Pero kung tahimik ka, yan yung matalino. Hindi alam ng demonyo yung galawan mo. Amen po ba? Amen. At sabihin mo kay Lord ang iyong kahinaan, siya lang makatutulong sa iyo. Sabi ni San Pablo, Panginoon, kung saan ako mahina, doon mo ako padalakasin. Amen. Sa Diyos mo, sabihin ang kahinaan mo, huwag sa demonyo. Amen? Iyan ang tamang hakbang o determinasyon. Unang hakbang yan. Ingatan mo yung sarili mo. Huwag kang padalos-dalos. Ngayon, anong sinasabi dito ng Panginoon? Magpakatibay kayo sa mundong ito. Bakit? Si Moises ay hindi nakapasok sa promised land. Samantalang siya po ang inutusan ng Diyos na si Yahweh na ilabas ang bayan ng Diyos sa Egypt. Dahil si Moises, sa halip na pakinggan niya ang Diyos, ang pinakinggan niya ang mga tao. Tingnan mo nung pumunta sila doon sa Jericho,
Anong sinabi po? Nagpadala sila ng mga spy, mga tik-tik. Ang tik-tik po yun, hindi po aswang yun, ha? Yung tik-tik na pinadala, spy. Ang sabi po ng pinadala ni Moises, "Nakaw, Moises, hindi tayo umro doon. Ang lalaki ng kanilang mga sundalo, matatangkad. Armado sila. Tayo, ano panlaban natin doon?" O, tingnan mo ang nakita ng ibang mga spy. Ano sinabi ni Joshua? Ay, hindi, Moises. Pinangako sa atin ng Diyos yan. Ibibigay niya sa atin yung lugar na yan. Ha? So, ang nakita po ng mga spy ay negative. Ang nakita ni Joshua ay positive. Kaya kung gusto magtagumpay, iwasan mo yung mga taong negatibo ang isip. Ha? Hatakin ka niyan sa pangarap mo. Samahan mo mga taong pinagpala. Samahan mo yung mga taong positibo ang pananaw sa buhay. Kaya magtatagumpay ka sa buhay. Woo! Amen? Yun. So ngayon, nung mamatay na si Moises, inausap ng Diyos si Joshua. Kaya ang Joshua generation, siya nakapasok sa promised land. Hindi po yung Moises generation. At yung 40 years na paikot-ikot sila, nung nandun ako sa Israel, praning pa yun, no? Ang lapit-lapit niya, wala pa bang isang taon. Makakarating na sila, dapat tinapos na ng 40 years. Ano sinabi ng Diyos? Dahil sa katigasan na inyong mga ulo, dahil hindi kayo sumusunod, yun ang nangyari sa buhay niyo. At yung mga senior na lumabas sa Egypt, nangamatay silang lahat sa wilderness. Yung mga bata, nakaedad ni Joshua, sila po ang nakapasok sa promised land. Sabi ng mga matatanda, nung bata pa lang ako noon, nag-preach ako, 1985, "Takaw! Bay! Papunta ka pa lang! Pauwi na kami!" Sabi ko, bakit hindi ka sa lubong? Amen. Amen po ba? Amen. Tingnan mo yung mga matatanda, napaka-pilosopo. Pag nangangaral mga bata, hindi sila nakikinig. "Oy, Totoy, malaki pang bigas na makain mo. Malaki pang asin ang makain mo." Amen? Pero hindi. Lahat ng mga discouragement, alam nyo, bago ako maging disciple, natuyo ang luha ko sa sama ng loob sa mga nangangatyaw sa akin. Ito yung kapila kanan. Ano hindi ako katyawan? Ang barong ko, tira ng mga patay. Bulaklaki. Pagpunta ko sa prayer meeting, tititingan ako, walang ulo, ang talampakan. Tapos ang aking sapatos, ang sapatos, paggawa ko ng sapatos na kahit 10 taon, hindi po makikiba. Kasi nagpatahi ako ng sapatos na gulong ng aeroplano. Hindi, totoo yun. Gulong ng aeroplano yung na sapatos ko. Tapos ang aking mga barong, bulaklakin, tira ng patay, pinapa-renovate ko doon sa kaibigan kong sastri. Sabi kong darating panahon, lahat ng mga nangungutya sa akin, lahat ng mga in-underestimate ako, ipapakita ko sa inyo kung gaano kamakapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran ko na si Resident. Amen! O ngayon, sa pagtitiyaga ko, 1988, nagtutok na ako sa Lunita, Arenta Coliseum.
si Brother Bay, hindi na po tira sa patay yung barong ko. Ha? Brand new na. Ano? Ay, daming nagbibili. Rob, anong size ng sapatos mo? Anong size ng pantalon mo? Anong size ng barong mo? Anong size ng brick mo? Ha? Ha? O, tingnan mo. Lahat na nag-discourage sa iyo, ang mga tao yan naiinggit lang sa iyo. Ha? Kailangan yung discouragement na yan, gawin mo siyang Inspiration. apakan para kayo mga. Motivation. Yan. Kaya ako, magaling ako mag-motivate, magaling ako mag-sultan. Tawag ng sultan. Sultan. Di ba? O yun. Inagito ko lang sa inyo yung nadaanan ko. Na? Ngayon, sinabi ni Yahweh, kinausap ni Yahweh, Moises, patay na si, papalit ko. Ito, basahin ko sa inyo, Sa Joshua chapter 1, verse 6. Sinabi dito ni Yahweh, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupaing ibinigay ko sa kanila ayon sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ang tinutukoy po dito kasi patay na dito si Moises. Ang successor ay si Joshua. Sa verse 7, ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatatag. Eh, alam mo yung mga tao matapang. Hindi yan umiiyak sa laban. Once na umiyak ka, sabi ng demonyo, pero pag ikaw ay lumalaban, matapang ang loob, malakas ang loob, tiyak yun, susuko sa iyo lahat ng iyong kalaban. Amen? Dalawa po yun, magpakatatag ka at magpakatapang. Sundin mo ng mabuti ang kausang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag mong susuwain ang anumang itinatagupiling doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Amen. Pagkatapos sinabi, ito na ang kulang sa mga Kristiyano. Tamad magbasa ng Bible. Ang gaganda ng mga cellphone, 50 bilang halaga, Bible wala. Ito verse 8. Sa verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat na nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen. Kayo ba nagbabasa ng Bible? Amen. Mga may puro TikTok. Alam mo, dapat nataba kami yung panahon. No? Ako, sa Platters, no? Sinabihan ko sila, no? Pag ako'y, alam ko ang oras ko ng paglabas, almusal, huwag na niyo akong takutin. Pag ako'y nagdadasal, hindi mo pwedeng istorbo yun. Bahala ka magkatok dyan. At kapag ako'y gumagawa ng topic, huwag kang istorbo. Kasi ang kausap ko dito ang Diyos. Ngayon, pagkatapos na ako ay makapanalangin, kung magayan, ang panalangin dinadasal ko, alam mo, Psalm 91, at saka yung Hail Mary, at saka yung the Lord's Prayer,
At saka yung iba pa, dapat mo ipanalangin. So mahaba po yun. No? Walang binabasa yun. Ha? Kasi naiya ako sa Panginoon eh. Nung babagsak yung aeroplano sa namin ni Brother Rico sa, ano, sa Coron, Palawan. 19th anniversary punta namin sa Coron eh. Sabi na piloto, babalik tayo sa Manila. Paano yun? Babalik sa Manila pero pinapawisan yung piloto ang lalaki ng pawis. Kung masamang pangkain to. Kasi 3 oras na kami paikot-ikot sa papawis. Hindi na po kami makaabot sa Manila kasi ubos na ang gasolina ng aeroplano. Sabi ko, Rico, magdasal ka. Sabi ko, ang mga anak ko noon, maliliit pa eh. Wala pang, ang panganay ko noon, mga elementary pa lang eh. Kasi yung anak ko, sunod-sunod po yan, yung ani, parang isang alagaan na lang, taon-taon. Ito po yun. Ha? Kaya nga sila parang Hagdan, Ah? hagdan, hagdan. sunod-sunod sila. Pag magpunta kami sa mall, parang magkakapatid lang kami. No? Ngayon, ito na. Magdadasal na ako. Eh, ang Bible ko malayo eh. Naroon sa taas eh. Sabi ko, siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan. Aking iniligtas ang tapat sa akin. Nakakahiya sa inyo. Tapos, Preacher ka, elder ka pa naman. Sabi sa akin memorize. sabi ng Panginoon, yan, ang napapanak mo, hindi mo sinasaulo yung Psalm 91. Sinasabi ni Brother Mike, yung mga batang maliliit, sa ulado nila. Yung mga preacher, hindi sa ulado. Pabalik-balik, siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan. Aking iligtas ang tapat sa akin. Mayroong sumagot, paano ngayon kung hindi ka tapat, hindi kayo niligtas sa Lord? Kaya nangako ako sa Panginoon, Lord, please, give me one more chance. Pag kami ay hindi makras ng aeroplano ito at kami ay mailigtas, ang unang gagawin ko sa uluhin ko ang sarili. Ayun. Nung masaulo ko ng Salmo 91, sabi ko, kidlat lang ang walang ganti. Sinabi ko kay Brother Mike, sabi ko, Sir, ang dami mga preacher dyan, hindi sa ulado, ang Salmo 91. Sabi, ganun ba? Oo, Sir. Sabi ko, ay pinag-duty kay Brother Mike. Ha? Nung mag-duty, sabi ni Brother Mike, sa ulado na Salmo 91. Tawa yung preacher. Sauluin mo sa harapan ko. Ginoo ko. Malakit ang pawis. Yan, nakaganti na rin ako. Kaya kita na ninyo, nakakahiya sa Diyos. memorize ko tayo. Sabi ng mga platter, yung makapot na kalating oras ng dasal ni Sir. Kasi covenant ko kay Lord yan eh. Ha? Subukan niyo. Pag ginawa niyo yan araw-araw ang Psalm 91, nung nandoon ako sa Israel, noong April lang, 2024, the most powerful prayer ng mga Hudyo ay ang Psalm 91. Ha? Kasi yung Psalm 91 nandun na lahat. Pag-iingat ng Diyos, halos lahat nandun na. Nakalagay na doon lahat. Kaligtasan. No? Ako'y nakatitiyak, hindi nyo sa ulado lahat yan. Sa ulo. Bakit?
bumabase lang ngayon nagbabasa. Huwag kayong babase nagbabasa. Sa uluhin ninyo. Ha? Sisiguraduhin ko sa inyo, pag nasa ulo niyan, ha? Makikita-kita tayo ng brother by success ako. Bakit? Kaulado mo na po ang sabi ko sa inyo. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Amen? Ayun. So, simula noon, medyo ang ganda na lang, ang ganda ng takbo ng kwako. Kaya, 4 na bisis na akong na-aksidente, niligtas ako ng Diyos. Sabi ko sa inyo, nahulog ako sa pangpang. Una ulo. Pero, nakita ako ng mga kasamahan ko, parang ibon akong lumilipad ganyan. Kasi, I believe we may control. Diba? Yan sa Bito Cross, binangga pa ako ng kotse. Ang kotse ang nasira, ang katawan ko, wala. Parang bumangga lang siya sa pader. Sa Abra, binangga kami pasalubong yung tricycle. 12 ang sakay ng tricycle doon. Ay, grabe sa Abra, parang bulaklak yung tricycle. Hanggang pa. Nung bumangga sa lubungan, yung tricycle namin at mga tao parang hindi naarog. Yung tabangga namin nagsitalsika ng mga tao, nagsitalsika, aray, aroy, aray, aray. Oh, bakit? Parang bumangga, parang may tumakip doon sa tricycle namin ng pader. Amen? Kasi ako kasi bago. Iba yung Psalm 91, pagsakay ko sa aeroplano, nagsasalmo ulit ako. Pagsakay ko sa sasakyan, pag-akyat ng paa ko, siyang naghahangat ng pagpupok ng kataas-taasan. Hindi yung dasal mo na, ang paglalakbay mo, protection din yan. Amen. Amen po ba? Yun pala, habang nagbabakbakan doon sa SAP 44, yung isang membro ng El Shaddai, anak, magsalmo 91 ka. Habang natitira na, 3 na lang kami natira, lahat baksak na ang mga kasama ko. Anak, magsalmo ka. Oh, nung magsalmo yung membro ng El Shaddai, butas-butas ang kanyang uniforme, pero wala siyang suko. Ha? Ngayon, iyan ang unang turo na ibigay ko sa inyo. Sa uluhin nyo ang Psalm 91 para kahit kayo saan pumunta. Pumunta man kayo sa lugar ng mga wakwak, mga aswang, sa mga makukulam, walang sino mang makadadain sa inyo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Woo! Pagkausap ninyo ang mambubudol, madideserve ninyo. Amen. Amen. Alokin kayo kung ano ng mga negosyo, maraming kita. Ha? Kapatid, pira na yan, hawak mo. Ikaw yun. Tapos, ibigay mo pa sa iba para kumita ka? No. Ako natalo na dyan, mahigit 12 million. Kaya, I hate Scammers. galit ako sa mga tao Scammer. ng bubudol. Ha? Amen? Amen. Pahalagahan niyo ang inyong Kita. kita. Next week, ang ating topic is about discipline. Ha? Misingil sintapos, maniwala ka, iipunin mo yan. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, sabihin nyo sa mga Ilocano, kuripot, hindi sila kuripot! Marunong na sila maghawak ng pera! Umalaksak ang mga Ilocano! Umalaksak ang mga Timulano! Ay, nako. Dito to yan. Ang dami kong kaibigan na Ilocano. Ang galing talaga nila maghawak ng pananalapi.
Ha? Oh, pwede naman pag-aralan natin yan eh. Mindset. Ha? Walang yan. Motivate mo, i-mindset mo ang kanilang isip. Ha? Okay. Ngayon, sino pa yung may naloob yung isa? Yung sa Ninive, pumunta? Jonas. Inutusan siya ng Panginoon, maliwanag ang instruction, pupunta ka sa Ninive. Ha? Pumunta ng puhon. Hindi mo ba alam mayroon doong sintro pala ng kalakalan yan? No? Yung buhol? No? Ang Tarsis, nakalagay po yon sa research ng mga scientists, isa lang ang lugar sa buong mundo na mayroong Tarsir ay ang buhol. At ang Tarsir, lugar po yan ng Tarsis. Yung Queen of Sheba, galing po yan sa Cebu. Iyan ang nag-donate ng 13,000 metric tons na gold, yung Queen of Sheba, kay King Solomon para itayo ang templo. Ganon. Pero lahat ng mga yun lang ang reyna ng Sheba ang hindi nakipagrelasyon kay King Solomon. Pumunta lang siya doon ilang barko para dalhin yung pampatayo sa templo ni King Solomon. Kaya ngayon, nung nandun ako sa Israel, tinuro sa akin ni Father Carlo, Brother Mike, ito ay St. Peter Church sa Philippines. Halika. Ituturo ko sa iyo kung saan iniluwa si Jonas. Sa likod ng simbahan ng St. Peter, yung mahabang shoreline doon iniluwa ng tambuhalang isda. Jonas. Ha? Kaya, nalaman ko, na yung Ninive na tinutukoy, yung Tel Aviv. At nandun ang opisina ng El Shaddai. At Jerusalem, puro yan mga Hudyo nakatira doon. Mayayaman. Pero ang Tel Aviv, lahat ng klase ng mukha ng tao nandoon. Sus, Ginoo ko, sister. Akit ako ang opisina ng El Shaddai na roon sa 6th floor. Umakit ako. Pagbaba mo, mayroon na bibigay ng calling card. Okay, do you want? You be happy? Bigyan ka ng calling card. Okay, call this. Mga babae nakabukaka, mga babae. Ay, grabe ang kwando. Alamak ang yung sugalan. Yung pati, ay sus, Ginoo ko sa mga parking. Saka yung, kaya sabi ko hanggang ngayon, kabay ko, Brother Pai, ang first concern ng mga Hudyo ay peace and order. Pag gumawa ka ng gulo, yan ka doon. Pero kung ikay naghahanap po, yung kung ano-ano mga paninda mo, kung ano-ano mga ayan ka lang dyan. Hanggang ngayon. Kasi doon mo makikita lahat ng klase ng tao. May matangkad, Pakistani, may mga Nepalese, may mga maitim, may mga singkit. Lahat ng klase na puta ng tao nandoon. At dahil mga Pilipino doon, walang mga visa. Lalo na yung mga Bisaya. Walang visa. Bisaya